Good morning mga ka-4J in Heaven. Dahil nautosan na naman ako, eto na naman tayo. Nalarga na naman tayo. Pupunta nga pala ako sa Barangay Hall ng Santo Cristo. Dahil kukuha ko ng barangay certificate for the first time job seeker. Tara, samahan niyo ako. Punta tayo ng barangay. Let's go! Dahil nasa walang trabaho ang lolo niyo, eto ako, utosan. At dahil medyo malayo ang barangay hall, kailangan natin magmotor. Kauulan pa lang yan, medyo basa-basa pa yung daan. Ang hirap ng walang trabaho, no? Ikaw ang nagiging utusan lagi. Bili ng ganito, punta sa ganon. Pero ayos lang, wala naman akong gagawin sa bahay. Ganon din naman. Dahil kailangan kumuha ng certification kasi ilang buwan na lang tatapos na siya. At sa unang pagkakataon, may gagraduate sa aming kolehiyo. PS Tourism nga pala siya. Nakaka-proud ano. Kaya kahit anong iutos sa akin, sinusunod ko. Medyo malayo-layo pa nga dito ang barangay hall. Kaya tara. Sa part nga pala na to ay wala na akong masabi dahil nag-aaral pa lang ako mag-voice over dito. Ang hirap din kasi lahat ng iisipin mo, lahat ng linya. Sinatsaga ko na rin kasi dito ako kumikita at dito lang ako nag-umaasa. Pati yung nanay at tatay ko, wala kasi silang trabaho din. Ganun din ako, wala akong trabaho mula nung maalis ako. Sa dati kong trabaho, ang tagal ko din doon, mula nung pandemic. Anyway, ito na nga, malapit na nga ako sa barangay hall namin. Sana wala masyadong tao para hindi ako nakikipagsiksikan. Ang hirap din kasi pag nakikipagsiksikan. Ito na, malapit na nga ako. Sa puntong yan, wala naman akong maisip na sabihin. At dahil andito na tayo sa barangay hall, hahanap lang ako ng mapagpaparkingan para hindi tayo nakaharang sa daan. Nakaparking na tayo dyan, tara na sa loob. At dahil di naman tumatakbo ang isip ko, wala na naman po akong masabi dyan. Pero tara sa loob. Matatapos yata yung voice over ko ng puro tara sa loob. Andito na nga po tayo. At ito na nga, nakuha ko na yung pinakukuha ng pamangkin ko para sa kanyang first time job seeker. Ngayon, kailangan naman natin siyang ihatid sa Cabiao Nueva Ecija kasi doon siya naglalagi at doon din siya nakatira. At ilang buwan na nga lang, magtatapos na siya. Halos 4 na taon din siyang tumira sa aming tiyahin. Tara, alis na naman tayo para ihatid. Kakapagod, pero kailangan. Sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Sa parte nga na yan ay medyo pagod na ako kaya medyo iritado na rin ang pakiramdam ko. Kasi nga nakakapagod din mag-drive kung saan-saan. Dito nga tatapusin ko muna yung pagbo-voice over ko kasi medyo mahaba-haba pa yung video. Wala na akong maisip sabihin. Dito nga ay palabas pa lang ako ng aming eskinita. Medyo mahaba-haba pang lakbayin ito. Yung motor ko nga dito, sulit na. Fast forward ko na ulit para hindi nakakapagod mag-isip ng linya. Bakit ba naman kasi naisipan ko mag-video ng ganito kahaba? Wala naman din pala akong masasabi. Sa pagpo-voice over ko yata kung saan ako napunta. Kalalakad ko para lang makaisip ng kung ano-anong sasabihin. Ang hirap din mag-isip ng sasabihin para lang kumita ng pera. Sa pa-point dollar kasi nakakaipon din ako. Sayang din kasi kapag wala akong na-upload na video. Kaya kahit pa paano nag-upload ako. Minsan nga nahihiya pa akong kumuha ng mga video sa labas kasi sabihin nila may pagkabaliw ako. Ang gamit ko lang kasi sa pagbibideo yung aking cellphone lang. Mag-isa ko nga lang ginagawa yung video kasi wala naman akong taga-video. Ang hirap din kumuha ng video kasi minsan wala akong maisip na i-video. Mahirap din kasi minsan dahil bago-bago pa lang akong nagko-content. Kaya hirap akong mag-content kung ano magugustuhan ng mga tao, ng mga viewers. Para lang makaka-proud kasi kapag nagustuhan ng mga viewers yung mga nilalabas nating mga content. Ang sarap pa sa pakiramdam kapag nagustuhan nila. Kaya araw-araw iniisip ko kung ano yung mga ilalabas kong content. Yung maaga pa lang nag-iisip na ako kung ano yung i-upload ko. Ang hirap din kasi.
Maghapon nga wala akong ginagawa. Puro naman siguro yung naiisip ko. Anyway, andito na nga pala tayo sa tulay ng Buliran. Malapit na tayo sa Cabiao. Balik ulit tayo sa pagkakontent. Di ko rin naman kasi inaasahan na ma-monetize ako ni Meta. Sa totoo lang, nagsimula lang yung page ko sa 10 followers hanggang sa naging 100, 200, hanggang sa naging 1,000 na. Umabot na nga ng 150k ngayon eh. Nakaka-proud lang. Na dati ay akala ko ay imposible. Naging posible. Dahil sa pagtsatsaga at paniniwala kay God. At nawawalan na ako ng pag-asa. Akala ko wala na. Ngayon, binigay na ni God sa akin. Napaka-bless ko kasi binigay niya sa akin yung hindi ko naman inaasahan. Yung page kasi na yun, hingahan ko lang dati talaga na sama ng loob yun. Hindi ko akalain na magkakaroon ng madaming followers. Ngayon, kumikita na. Maganda naging dulot ito para sa akin, para sa nanay at tatay ko. Kasi dito lang kami umaasa ngayon. Pagka wala ng trabaho ko, dito ako nag-focus. Kahit papano kasi, dito ko nabibili yung mga gusto nila. Yung hirap ako maibigay dati, ngayon, naibibigay ko na. Masarap sa pakiramdam kasi mas nakakatulong ako ngayon kesa dati. Ang dami ko nang nakwento, andito na pala ako sa tulay ng Cabiao. Medyo malapit-lapit na ako sa bahay ng pamangkin ko. Ay, nantsahin ko pala. At dito nga, kailangan na naman natin mag-fast forward kasi ang dami ko nang nasabi. Malapit na talaga ako sa aking pamangkin. Isang tulay na lang. Malapit-lapit na din tayo sa bayan ng Cabiao. Doon nga ay medyo ingat-ingat na tayo kasi marami ng sasakyan. Sa puntong ito nga ay binawal ko pa yung pamangkin ko para huwag lang mag-ingay. Kasi ang ingay naririnig sa pagpo-voice over ko. Andito na nga pala tayo sa bayan ng Cabiao. Mga ilang minuto na lang, nandun na tayo sa bahay ng aking tita. Medyo nagugutom na rin ako dyan. Dahil puro biyahe na lang ang nangyayari sa akin. Nakakapagod din mag-drive. Dito nga ay saglit ko ulit pinuto ng pagbo-voice over ko kasi wala na naman akong maisip. Sasabihin sa inyo. At ito na nga, paliko na tayo sa bahay ng aking tita. Ayan na, malapit na. Ang naabotan ko nga lang dyan yung pamangkin ko. Mag-isa lang siya sa bahay. Wala yung tita ko. Meron kasi silang kamag-anak na may yata na. Condolence nga po pala sa inyo. At dahil nga andito na tayo sa bahay ng tita ko, tatapusin ko na ang video to. Maraming salamat and thank you sa mga lahat ng followers and viewers. Bye-bye!